Ang compliment ay may malaking possibility kasi it shows respect, admiration, approval, gratitude, trust, appreciation, and hope. Isa sa pinaka-generous na magagawa mo sa buhay ay yung magbigay ng sincere compliments. So, anong compliment ba yung madali nating magagamit kahit kanino at kahit saan at kahit kailan? Ina-encourage ko kayo na simulan nyo na yon sa susunod na taong ma-encounter nyo. By order of the Peaky Blinders. Merong tema sa ilang fantasy books na pag nalaman mo totoong pangalan ng tao, magkakaroon ka ng power sa taong yon or ayun yung sikreto ng kahinaan niya. Syempre, fantasy lang yun. Pero like everything else, may pinagbasehang katotohanan din yun. May power sa pangalan ng isang tao. Nung bata nga tayo, pag tinawag tayo ng mama natin ng buong pangalan natin, parang gusto agad natin magtago, diba? Niisip mo agad kung may nagawa ka na naman bang kasalanan. Pagkapanganak natin, yung pangalang binigay sa atin, yun ang nagiging tag o label natin. Ito yung ginagamit nila para makuha atensyon natin. Una yung mga magulang natin, kapatid, next yung mga tito, tita, lolo, lola, hanggang sa friends, teachers, and so on. Naka-register na sa utak natin na pag may nagbanggit ng pangalan natin, gusto nila ng atensyon natin at sila rin nakafocus yung atensyon nila sa atin. Ingrained na siya sa utak natin ng sobrang tagal, nagiging instinct na siya na pag narinig mo pangalan mo, napapahinto ka at lilingon ka sa direksyon mo man narinig yun. Kahit nga di sila nakikinig o may ibang kausap, pag nabanggit mo lang pangalan nila, mapapahinto sila sa kausap nila, tapos sa'yo nila mababaling atensyon nila. Ayan ang power sa pangalan ng isang tao. Half of the time, na-introduce tayo sa stranger, kausapin natin saglit, tapos di na natin maalala pangalan by the time na mag-goodbye na tayo. Yung ability na makaalala ng pangalan ay importante mapa-social, politics o business related pa yan. May mga pangalan talagang mahirap tandaan, lalo na yung mga mahirap i-pronounce. Tapos imbis na subukan man lang natin na itatak sa isip natin, kadalasan tinatawag na lang natin yung taong yun sa mas madali tandaang nickname. May classmate nga ako nun sa FEU na Nigerian. Siyempre sa first day may introduction. Tapos siya daw si Okuchuku Muhammad. We can call him Oak na lang daw para mas madali. Tapos after siguro mga isang linggo, nagkasalubong kami sa labas. Binati ko siya, "Bro, Okuchuku Muhammad." Napahinto siya na parang hindi makapaniwala na naalala ko pangalan niya imbis na nickname niya lang. Tapos ang laki ng ngiti niya at mukhang nagtataka paano ko daw naalala pangalan niya kasi daw sa ilang taon niya nasa Pinas, nickname lang talaga tawag sa kanya ng halos lahat na hindi from Africa. Imagine nyo kung lahat ng mamimit nyo all throughout sa buhay nyo, mabibigyan nyo ng positive feeling sa simpleng pagtawag lang sa pangalan nila. Yung mga tao ay sobrang proud sa pangalan nila, kaya nagsisikap sila na mapagpatuloy yon at any cost. Kahit si P.T. Barnum, yung greatest showman nung panahon niya, sobrang disappointed kasi wala siyang lalaking anak para magdala ng pangalan niya. Kaya inalok na lang niya yung apo niya na si C.H. Seeley ng $25,000 kung tatawagin niya sarili niyang Barnum Seeley. Mula unang panahon pa, yung mga mayayaman sumusuporta financially sa mga artist, musician, and author para yung mga creative work ng mga yun ay madedicate sa pangalan nila. Yung mga simbahan, may magagandang stained glass window na kino-commemorate mga pangalan ng donor doon. Mga building sa campus ng mga university, nakapangalan din sa donor na nag-contribute ng malaking pera para mapatayo yun, diba? Karamihan ng tao hindi naaalala mga pangalan dahil lang sa simpleng rason na di nila tinitake yung time and energy na kailangan para mag-concentrate at i-fix yung pangalan ng isang tao sa utak nila. Gumagawa na lang sila ng excuse na masyado silang busy. Pero malamang din naman sila kasing busy ni former US President Franklin Roosevelt na gustong-gusto ng mga tao. At isang dahilan doon, kahit sino, mga hardinero nila, mechanic na once lang gumawa ng sasakyan niya, ay nagagawa niyang tawagin by their first name. Alam ni Roosevelt na isa sa mga pinaka-simple, pinaka-obvious at pinaka-importanteng paraan sa pag-gain ng goodwill is yung pagtanda sa pangalan ng tao at maramdaman nilang importante sila. Pero ilan lang ang gumagawa sa atin nun. Yung importance sa pagtanda at paggamit ng pangalan ng tao sa pagtawag sa kanila ay hindi lang para sa mga matataas yung posisyon. Gumagana yan para sa atin lahat. Sa experience ko lang sa burger shop dito sa amin na binibilan ko, napansin ko yung babaeng gumagawa ng burger parang laging nakasimangot. As usual, inabot niya order ko, nagbayad ako. Pero after ilang araw, nung umorder uli ako, napansin ko yung name tag niya. Ngumiti ako tapos sabi ko, "Hi Mary Joy."
Tapos sinabi ko order ko. Ayun, yung lettuce na nilagay niya, hindi na magkaasa sa tinapay. Yung hot sauce na kala mo tinitipid, ako pa gusto paglagayin kung gaano kadami. Pag may tumawag sa pangalan natin, alam natin agad na kilala nila tayo. Yung tono ng pagkakasabi nila sa pangalan natin, yun ang nag-i-indicate gaano nila tayo kakilala. Kung ilang beses nila naulit yung pangalan natin sa isang conversation, tells us gaano tayo ka-importante sa taong yun. Yung mga charismatic na tao, as they enter a room pa lang, kadalasan pinaparamdam nila sa atin habang kausap nila tayo, tayo yung pinaka-importanteng tao sa room na yun. Pansinin mo, alam nila yung power ng paggamit ng pangalan ng isang tao. Unang itatanong agad nila, pangalan mo. At yun din huli nilang sasabihin bago sila umalis. Pati halos kada tanong nila, kasama rin pangalan mo. So, Mike, ano namang masasabi mo sa event natin? Taga dito rin ba sa Manila yung family mo, Jenny? Bawat paggamit sa pangalan natin ay screaming ng importansya natin. Telling the world gaano tayo ka-special at bawat paggamit is like saying, makikinig ako sa iyo lang at wala nang iba. Yung pangalan ng tao, yung greatest connection nila sa sarili nilang identity at individuality. Some might even say na yun yung pinaka-importanteng salita sa buong mundo para sa kanila. Pag naalala ng isang tao yung pangalan natin tapos natin sila mamit, nararamdaman nating respected tayo at importante. Tandaan mo lang pangalan ng isang tao, i-pronounce mo ng tama at may simple and effective compliment ka na. Kung may natutunan kayo, ma-appreciate ko kung i-hit nyo like button at huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. See you sa next video.